Magandang umaga po para sa mga freelancers. Meron po ulit tayong freelancing tips. Ano po? Maaari sa mga nag-uumpisa pa lang o sa mga siguro nakapag-umpisa na, maririnig niyo yung term na ang mahal naman. Let's say may pagagawa sila sa'yo, binigay mo yung presyo mo. Ito yung sinasabi ko, hindi ito yung sa mga Fiverr na platform, no, o Upwork. Ito yung directly nakausap mo yung client. And then sasabihin nila, ang mahal. Ibig sabihin, tinataas mo yung presyo mo, pero hindi naman yun yung worth dapat na presyo mo. Ganun lang siguro yung madaling salita ron, no? Ang mahal, yung presyo hindi dapat ganyan. Hindi yan yung worth dapat yan, no? So, ibig sabihin, mag-give in ka ron, thinking na tama yung ginagawa mo, nag-bend ka para sa kanila na, o sige, ito na lang. Pero ang totoo, it hurts your business, no, o your freelancing work. Kasi let's say, ang singil ko, magpapa-edit sa akin, with the difficulty minsan ng editing, yung skills na inilagay mo, yung output na ibibigay mo, and the ROI na makukuha nila with the video na ginagawa mo. Palagay mo na ang estimate mo with the project is around 20,000 pesos. For let's say, naggawa ka ng commercial na 30 seconds, pero maganda naman yung ipoproduce mo, no? Andyan lahat ng skills mo, nilagay mo lahat ng mga kakayanan mo. And then the 30 second, kakaroon sila ng concert, nag-aim sila na magkaroon ng millions of sales, no? O millions ng kita. Yung 20,000 ba, malaki ba yun? Hindi ba hindi? Kasi ang goal nila, ito eh. Ang kukunin mo lang sa goal nila, nandito lang, di ba? So, sasabihin nila, ang mahal naman. Ang mangyayari, papayag ka sa 10,000 pesos. Pero hindi naman yun yung hirap na ibibigay mo sa trabaho. So, nakuha nila yung gusto nila, at the same time, yun pa rin naman yung goal nila, no? So, nilang magkaroon ng ganitong kita. So, hindi mahal. Ang dapat natin maging way is to present it na natutunan ko to kay Chris Du. The value exceeds the price. Ang ibig sabihin, yung ibabayad dito sa product mo, it exceeds the price, no? Sobra yung makukuha mo. So, dapat ganun lagi. Pag kahit na may product tayo, kahit nagtitinda tayo, dapat we are ready to defend na this product, it exceeds the price. O bakit naman ang mahal ng burger mo? Nagbibenta ka sa akin ng burger. Yung pong ingredients niya talagang masarap, talagang pinagandaan, talagang pinasarap, talagang mga quality ingredients po. So, this is the price. The value exceeds the price. Ngayon, kung gusto niyo po ng mas mababang price, meron mga ibang nagtitinda ng ganyan na mas mababa. Pero it's different from this quality. So, tatandaan niyo lagi na pagka may client na namamahalan, sabihin nila ang mahal. So, ibig sabihin, bigyan mo sa kanila yung presyong naisip nila. Pag pumayag ka naman, ilolobol ka nila. And the danger is, hindi mo pwedeng iba-ibayin ang presyo mo. Kasi once na, let's say, may nagpagawa sa'yo ng 30-second commercial, ang rate mo na is 20,000 pesos. Ngayon, pumayag ka rito na, sige, 12,000 lang, bibigay ko, discount. Yun, laki ng pinalugi mo. Then, yung past clients mo, nagbayad ng 20,000 at nagkausap yung dalawa, which is not impossible. Ano sa tingin mo magiging pakiramdam nung siningil mo ng 20,000 doon sa nakinalaman niya na may siningil ka ng 12,000 with the same scope, no? Hindi ba sa tingin niya magdaramdam yun? Magdaramdam yun. Ang pwede mo sabihin is, yan po talaga yung worth. The value is the price. And yan po yung worth. And kung ibababa ko naman yan, maaaring magtampo yung mga ibang client ko na naibigay ko na yung kanyang presyo. Pero this is the twist. Pwede mong bigyan sila ng scope ng deliverables. Bibigyan ko kayo ng quick example. Meron nagpapagawa sa akin na isang industrial company ng parang intro nila for the company. Ngayon, the video will take about, ang una namin na pag-usapan is 10 minutes. So, pumayag ako. Ngayon, ang nagiging naiisip ko sa conversation is magre-range ang project ng around 40,000 pesos. Nung nag-uusap na kami, dinefend ko yung 40, no? Kasi parang natataasan sila, no? Ngayon, sabi ko naman, ganito po, magkano po ba yung nyo? Meron po ba kayong budget in mind, no? Sabi nila, pwede ba 20? Ngayon pumayag ako na, sige po 20, pero ganito po. Kasi yung 40 po na yun, may kasamang dalawang animator at may isa pang animator na gagawa ng 3D, no? So, beyond pa dun sa animation ng mga text, ng mga graphics, meron pang gagawa ng 3D na parang simulation ng mga machineries. Pagka ginawa po natin 20,000, babawasan ko po yung deliverables. Tatanggalin ko po yung 3 tao na yun. So, inisip-isip nila, yun yung budget nila siguro, no? Na yun lang yung talagang limit nila.
So pumayag sila. Nagkasundo kami. Ang ginawa ko na lang, ako na lang naglagay ng konting animation at konting illustration. Pero not the same parallel. Kung kinuha sana yung tatlong yun, hindi may paparallel yung mas maganda pang maipoproduce. So, ibig sabihin, nabawasan yung deliverables. Pero kung sakaling pumayag sila doon sa 40 range, the deliverables will be much higher, So, ganun po yun. Pagka binaba ng client ang presyo niya, ibaba mo rin yung deliverables. Ibig sabihin, pumayag ka sa discount niya, actually na iniisip yun Pero dapat din, ibaba mo rin yung deliverables, yung ibibigay mong output. Just showing na, sige, I'm willing to do that, pero this is the scope. Dito lang yung kaya namin gawin with that price, Hindi mo ibibigay yung, kukunin mo pa rin. Pag kinuha ko kasi yung tatlong yun, babayaran ko pa rin siguro around ng 20,000 yun. So, wala na makatitira sa akin kasi 20,000 yung babayad ng client. So, pumayag ako sa 20, tanggal yung tatlo. Tandaan nyo lang lagi, give your price, the price talaga na rate mo, and then basta papayag na ibaba nila. Tulad po nito, ang mga celebrity, palagay mo na si Sarah Ronin concert, i-invite mo siya sa event mo. May rate pong isasubmit yan. May rate yun. Hindi yung basta pwedeng galawin. Basta yung rate nila ito. Let's say, sabihin niya, sige, pupunta ako sa event nyo, ito ang rate ko per song. Kung kakanta ko ng 10 songs, ito po yun. Yun din yung rate na binigay niya doon sa past na ginawa na client niya na nag-concert siya. So, ganoon din sa inyo, may rate kayo. Hindi pwede ang taxi biglang sasabihin niya na, sige, may ibang metro ako para sa'yo kasi gusto mo mababa yung bayaran mo. Ito gagamitin ko metro. Hindi. Ito na talaga yung metro ng taxi. Hindi mo na pwedeng palitan yun. So, kung saan ka makarating, saan yung gusto mong destination, yun yung babayaran mo kasi yung rate ng taxi na yun. At sana mapakinabangan niyo po ito at salamat po. At please like, share, and subscribe. Salamat po.